Cien. Sa'yo na ang posisyon bilang end refu. Pinilit mong umalis ng bansa si Zero, huwag kang umasa na mamahalin kita. Wala akong kinalaman sa kanyang mga bagay. Tumahimik ka. Wala kang karapatang tawagin ang pangalan niya. Hindi ko malilimutan. Ang mukha mo noong pinlano mong umakyat sa kama ko. Hindi ko ginawa yun. Suing, ito ang nararapat sa iyo. Tatlong taon na. Lalong gumaganda ang samahan namin ni Cien. Ngayon, may anak na kami. Hoy, Cien. Anong oras ka uuwi? May magandang balita ako para sa iyo. Ma'am, uminom lang ng 2 baso ng alak si Shan. Parang sumasakit na naman ang tiyan niya. Kunin mo ang gamot at pumunta ka rito agad. Shan, ang galing mo talaga. Si Suing, ang sikat na maganda sa universidad, ay na-train mo rin. Kung hindi lang pinilit ako ng lolo ko na pakasalan siya. Isang ampon lang, karapat-dapat bang ilagay sa harapan? Iyon si, hindi lang sikat na aktres si MS, Ann. Pinakamamahal mo pa. Anong ikakapantay ni Suing? Ngayong bumalik na si Eneaan, maghintay na lang siya na iwanan. Kahit na gaano kaganda ang isang babae, pagkatapos ng 3 taon, sawa ka na rin. Si Suing, ang talino niya. Karapat-dapat lang siyang pinaglalaroan ni Yange ng 3 taon. Yange. Taong ko. Kahit na. Hindi ikaw ang may karapatang magsabi. Opo, Yange, mali ako. Iinom ako bilang parusa. Akala ko, ang 3 taon kong pagsisikap ay kayang magpatunaw sa puso niya. Sa huli, lahat ay sarili ko lang palang pag-asa. Hi. Hindi ba't si Director Su ng ETH ito? 3 taon na tayong hindi nagkita. Ganoon pa rin kakinang si MS, Ann. Gusto akong kunin ni si Ian bilang endorser ng ETH. Para sa kanya, bumalik ako. Ying. Pakiramdam ko, nagkadistansya na tayo. Naalala ko noon, ate ang tawag mo sa akin. Alam mo naman. Lumipas na ang mga panahong iyon. Narito na ang gamot. Mag-enjoy kayo. Hindi na ako makakaistorbo. Shan, ang tagal mong hinintay. Pagod ka na sa mga schedule mo. Alam kong hinihintay mo ako, kaya hindi ako pagod. Suing, huwag kang aalis. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ayaw mo bang magsama-sama? Suying. Huwag kang aalis. Huwag mong sirain ang saya. Tapos na ang welcome drink. Mag-enjoy kayo. Cien. Aayusin ko muna ang mga gawain sa bahay at pupuntahan kita. Fu Cien. Bitawan mo ako. Chan ko. Fu Cien. Ibaba mo ako. Suing. Ang tagal na nating hindi nagkita.
Lumaki ang iyong apo. Kung gusto mong palitan ang babaeng may-ari ng pamilya Fu, pwede akong magpaubaya. Konti lang naman ang nakakaalam na ikinasal tayo. Su Ying. Noon, pinaghirapan mong makapasok dito sa pag-aasawa. Ngayon naman, basta-basta ka na lang magsasabi ng hiwalay. Karapat-dapat ka ba? Kahit na maghihiwalay tayo, ako lang ang dapat magsabi niyan. Bakit? Handa ka bang gawing kabit si Anziruo? Ang mga bagay ko, wala kang pakialam. May dinner bukas ng gabi. Samahan mo ako. Su Ying, 3 taon na. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi ka niya mahal. Mas mabuting umalis ka na ngayon, para sa ikabubuti ng bata. Enma Su. Presidente. Mainit ang naging shooting ng ad ni Elian, kaya naligo siya. Li Mu, ang hirap siguro para sa isang honor student na tulad mo, na maging isang pimp. Laksu, pwede kang kumain ng basta-basta, pero hindi pwedeng magsalita ng ganyan. May 2 dokumento dito, kailangang lagdaan mo agad. Bakit mo pinalitan si Lin Yanran? Alam mong inilaan niya ang lahat para sa endorsement na ito, at tinanggihan pa niya ang ibang trabaho. Ako ang may gawa. Ako to. Gusto akong kunin ni Sian bilang endorser ng Few Corporation. Para sa kanya, bumalik na ako. MS, An, hindi bagay ang imahe mo sa tema ng endorsement. Hindi ka angkop na endorser. Iyan ang dapat mong isipin bilang brand director. Su Ying, hindi mo alam, di ba? Ilang gabi na kaming magkasama ni Sian. Sige, magpatuloy ka. Gusto kong makita kung gaano kakapal ang mukha, MS, An. Mahal ka man niya o hindi, ikaw pa rin ang kabit. Ngayong nakapasok ako sa pintuang ito, ibig sabihin, itatali ko kayo sa haligi ng kahihiyan. Su Ying, ikaw ang kabit. Sian ang unang minahal ko. Su Ying. Isasantabi ko na ito dahil una mo lang to. Hindi kita papansinin ngayon. Pero kung gagambalain mo ulit si Anruo, huwag kang magalit kung magiging masahol ako. Babalik sa bansa si Zairuo para magtrabaho. Napaka-importante ng endorsement na ito para kay Zairuo. Ganoon din para sa Few Corporation. Alam kong may paraan ka para kumbinsihin sila. Paano kung ayaw ko? Wala kang karapatang tumanggi. Young Master. Ma'am. Parang naipit sa balikat si Director Su. Mukhang malala. Bumili ka ng gamot, at dalhin mo sa kanya. Huwag mong hayaang makaabala sa dinner mamayang gabi. Opo, Young Master. Pa, nangako ako sa'yo, na magiging matatag ako sa anumang mangyari. Kung hindi niya ako mahal, hahayaan ko na lang. Anak, paumanhin. Hindi ko mabibigyan ng kumpletong pamilya. Naipirmahan na ang kontrata, Director Su. Sa hinaharap, umaasa ako sa iyong tulong. Walang anuman. Trabaho ko lang po ito. Director Su. Matagal ko nang naririnig ang inyong pangalan. Matagal ka na yata sa Few Corporation, di ba? Siyempre naman, bagamat bata pa ang aming Director Su.
Ang galing niya ay pang-industriya. Ganoon ba? Pero ang balita ko kasi, si Director Su ay kapatid ni Pangulo Fu. Baka naman si Director Su, sa pamamagitan ng koneksyon lang umangat. Huwag kang makialam sa di mo dapat pinakikialaman. Pagkamatay ng tatay ko, si Lolo Fo ang nag-ampon sa akin. Utang na loob ko sa pamilya Fo ang pagpapalaki nila sa akin. Ang balita ko, ang ama ni Director Su ay nag-donate ng atay kay Chairman Fu kaya naampon si Binibining Su. Tila napaka-interesado mo, Ahente Wang, sa mga bagay ng pamilya Fu. Pangulo Fu, ako, hindi ko ibig sabihin yon. Totoo, nakapasok ako sa Fo Corporation dahil sa koneksyon ng tatay ko. Pero, ang pagkapanatili ko sa posisyong ito ay dahil sa sarili kong kakayahan. Kung di ka naniniwala, Ahente Wang, mag-search ka lang sa internet, malalaman mo. Sige na. Halos kumpleto na ang mga ulam, magtuos na tayo. Salamat sa inyong lahat sa pagsama sa aking salusalo. Umiinom ka ng gamot, anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Masakit ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Sian, anong ginagawa mo? Wala lang. Umuwi na silang lahat. Sian, lasing na ako. Hatid mo na ako, please. Ikaw, Magtataksi na lang ako pauwi. CJ, Tara na. Pasensya na. Ako. Bibilhan kita ng bago. Huwag mong sabihin. Di mo talaga ako naalala? Shiye. Kailan ka pa nakauwi? Tara na. Maraming tao dito. Ihahatid muna kita. Huwag na. May dala akong malaking regalo para sa'yo. Hoy, award-winning actor ka na rin. Pwede bang maging seryoso ka naman? Kasi, namimiss kita. Hindi ba yan ang leading lady ko sa susunod kong project? Siya at si Fusi yan. Sila. Siya ang unang girlfriend ni Fusian. Paano niya nagawa yun? Pupuntahan ko siya. Hindi na yun importante. Paano naman naging hindi importante? Malinaw na ikaw ang napagbintangan sa pangyayaring yun. Mukhang. Tama nga ang desisyon kong ibigay sa'yo ang Red Along ito. Ang katotohanan noon, may mga naumpisahan na akong malaman. HMM, tingnan mo ito. Si Anziruo yung nasa likuran. Malinaw na. Isang palabas na siya mismo ang may gawa. Malinaw na siya ang may balak maglagay ng gamot para kay Fusien. Pero bakit ikaw ang natagpuang nasa kama ni Fusien? Pero noon, si Anziruo, kasintahan na niya si Fusien. Bakit pa siya maglalagay ng gamot? At saka, bakit pa sa araw na iaanunsyo ni Lolo Fu ang magiging tagapagmana? Ganito na lang. Uwi ka muna at magpahinga. Bukas, dadalhin kita para malaman ang totoo. Dito nagtatrabaho yung cleaner. Kukunin ko na siya. Sige, Pumunta ka muna sa private room doon at maghintay. sige. Suying, bakit ka nandito? Nagkamali lang ako ng daan. Tumigil ka. Sino ang nagpahintulot sa'yo na umalis? Ikaw, magdala ka ng tubig para kay Zairo. Wala ba siyang kamay? Suying,
Parang ibang tao ka na. Matatalas ang dila at masakit magsalita. Nairita ka lang siguro. Sian, huwag mo nang pahirapan si Aing. Baka nakalimutan na niya yung dati niya akong tinawag na Jiang. Diyang, karapat dapat ka ba? Sian, tingnan mo siya. Su Ying. Ano ang sinabi mo? Sabi ko. Gusto niyang maging Mrs. Fu. Wala pa siyang karapatan para doon. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ayoko. Fu Sian, alam mo ba? Hindi ako yung naglagay ng gamot sa inumin mo noon. Si Angie Ruo ang palaging nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka, Aing. Alam kong naiinggit ka dahil nagkabati na kami ni Sian. Kaya ganyan ka na lang magbintang sa akin. Ang tungkol sa paglalagay ng gamot, malinaw na yan 3 taon na ang nakalipas. Dahil dyan, nagpakamatay pa si Zairo. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa'yo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong gawin. Kung ganoon, ibuka mo ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ang annual meeting kung saan inaanunsyo ng Fu Group, ang kanilang tagapagmana, hindi pinapapasok ang mga hindi kaanib. Noon, hindi naman siya ang endorser. Paano siya nakapasok? Kung talagang walang tinatago si Angie Ruo, bakit pa siya nagdesisyong mag-abroad sa eksaktong panahong iyon? Halika. Magpaliwanag ka. Hindi ba na-clear na ang mga footage noon pa? Paano niya nakuha yon? Noong binayaran mo ang tao para palitan ng footage, hindi mo inasahang may backup sila, di ba? Baka nga walang kinalaman siya sa paglalagay ng gamot. Sian, wala akong ginawa. At saka, ano naman ang mapapatunayan ng isang screenshot? Nakita mo ba mismo na nilagyan ko ng gamot si Sian? Walang mapapatunayan ng screenshot. Ito, Ate Wang. Siya ang naglagay ng gamot sa'yo noon. 3 taon na ang nakalipas. Sinunod ko ang utos ni Lolo para dalhan ka ng jacket. Pagdating ko, epekto na ng gamot sa'yo. Saan ko naman hinugot ang oras para lagyan ka ng gamot? Si Miss An ang nag-utos sa akin. Siya ang nagpabili sa akin na, habang nagpapalit si President Fu, lagyan ng gamot ang alak. Nagsisinungaling ka. Hindi kita kilala. Sian. Noon, ikaw ang nagpasundo sa akin papunta sa venue ng company party. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang samando sa kanya. Tama, nang madroga ako, nag-utos na agad ako na sunduin si Zero. Pero pagkatapos, ikaw pala ang pumasok sa kwarto. Noon, akala ko may nangyari kay Sian. Pero nang buksan ko ang pinto, nakita ko kayong dalawa na. Kung hindi dahil doon, hindi sana ako naglaslas noon. Sian, isusumpa ko ang buong karir ko sa showbiz. Walang kinalaman sa akin ang nangyari 3 taon na ang nakalilipas. Fu Sian, kahit utak baboy ka, maiintindihan mo rin ang problema dito. Kailan kayo nagkakilala? Fu Sian, kung hindi lang dahil umalis ako ng bansa noon, akala mo ba papayag akong maging kayo ni Aing? Kuya, tigilan mo. Su Ying. Umuwi ka na agad ngayon din. Hindi na kita pag-initan tungkol sa mga nangyari ngayon at noon. Bakit ako aalis? Si Angie Ruo ang may kasalanan. Aing, ayos ka lang ba? 3 taon na ang nakalilipas. Sinamantala mo ang pagkakataon at nakapasok sa kama ni Sian. Inagaw mo ang posisyon ko bilang MFU. Pero, ang akin pa rin. Ang pagpapanggap na kawawa. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagganap niyan? Pagpapanggap na kawawa. Pusien. Nandyan na ang ebidensya sa harap mo. Pero dahil sa kanya, binabaligtad mo ang katotohanan. Hindi mo na ba nakikilala ang tama sa mali? Su Ying. Lalong lumalala ang mga paraan mo. Hindi mo ba gustong makipaghiwalay dati? Payag na ako. 3 taon na ang nakalilipas, pinagbigyan ka at nakapag-asawa ka sa pamilya Fu. Ang paghihiwalay ay simula pa lang. Palalayasin pa kita sa Fu Corporation. Bilis. Dalhin mo ako sa ospital. Aing. Kumusta ang pakiramdam mo? Gutom ka ba? Gusto mo bang kumain ng kahit ano?
Shiye. Ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang bata. Hindi ba alam ni Fusien na buntis ka, at ganito pa ang ginawa niya sa'yo? Hindi ko sinabi sa kanya na buntis ako. Bakit? Nagdesisyon na kaming maghiwalay. Mabuti na rin siguro na maghiwalay kayo. Sa totoo lang, dapat umalis ka na rin sa trabaho mo sa Fushi Group pagkatapos. Ako ang bahala sa'yo. Hindi pa ako pwedeng mag-resign sa ngayon. Bakit? May isa pa akong napaka-importanteng bagay na kailangang gawin. Naalala mo pa ba kung paano namatay ang tatay ko? Hindi ba't nabangga si Tito So ng isang lasing na driver? At namatay dahil sa aksidente? Ganoon din ang akala ko 3 taon na ang nakalipas. Iyon ay ang taong pumatay kay Papa. Limang taon na ang nakalipas, pinatumba mo ako kay Su Jicheng. Nakalaya na ako ngayon. Nasaan na ang panang akong 5 milyon? Wala akong ganoong kalaking pera. Pumunta ka bukas sa headquarters ng MQ. Sisiguraduhin kong mabibigay sa'yo. Sino? Pagkatapos, nagtago ako sa isa pang kwarto. Nang magising ako, may nag-akusa sa akin na nilason ko si Fusien. Palagay ko, may koneksyon ang dalawang bagay na ito. Kaya nitong 3 taon pumasok ka sa Fushi. Nakuha ang proyekto ng MQ para imbestigahan din ang katotohanan. Oo. Director Su, pumunta rito ang mga fans ni Anziruo para magprotesta. Sabi nila, pangit ang makeup at styling na ginawa ng AV para sa kanya. Babalik ako kaagad. Siyan, hindi umuwi si Aing buong gabi. Baka kasama niya si Shae buong gabi? Balita ko, magkasama sila noong bata pa. Ngayon, buong internet ay umaatake sa dahil sa kanya. Hindi siya nagpapakita. Ang irresponsible niya naman. Boss View. Bumalik na si Director Su. Pero hindi na mapigilan ang mga fans sa labas. Lumabas na po kayo at tingnan. Su Ying, anong laban mo sa akin? Su Ying, imulat mo ang mga mata mong bulag at tingnan mo kung ano ang ginawa mo kay Zero namin. Ganyang karumaldumal na panlasa mo. Karapat dapat ka bang manatili sa dingi? Isang babaeng naging direktor ng AP sa edad na 25, malamang ibinenta ang katawan. Huwag mag-alala ang lahat ng fans. Alam kong marami kayong katanungan ngayon. Tiyak na magbibigay ang MQ ng kasiya siyang kasagutan sa inyo. Layasin si Su Ying sa Fuchsia Group, lumaya sa TV. Layasin si Su Ying sa Fuchsia Group, lumaya sa TV. Ying, ingat. Sulfuric acid pala. Paano nangyari ito? Hay naku, si Actor Shi pala. Bilisan nyo, kuhaan ng litrato. Kumusta kayong lahat? Ako si Anziru. Salamat sa inyong pagmamahal. Sana ay kumalma muna kayo para sa akin. Naniniwala ako na magbibigay ang AV ng makatuwirang paliwanag sa inyo. Hindi ba, Director Su? Siyempre. Karga na kita. Kaya ko naman. Shiye, ibaba mo ako, ang likod mo. Shiye, paano na ang career mo? Pwede rin akong maging sandalan mo. Hinto. Magpahinga ka muna.
Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ka agad nag-public relations? Magkasama kayo kagabi. Oo. Ano naman ngayon? Suying, bilang project director, alam mo dapat kung anong epekto ng pagkalat ng chismis. Ang hindi pag-aksyon agad ay maaaring magdulot ng krisis sa buong Fusian, alam mo bang galing siya sa ospital at halos mamatay? Hospital. Bakit ka pumunta sa ospital? Kahit na umaksyon ako agad, ano ang mangyayari? Nagbago ng walang pahintulot si Ginang. Ng makeup at ipinost online. Pagkatapos ng insidente, gusto pa niyang ako ang pagbuntungan. Aying, bakit mo ako binibintang? Ginang, kung ay papas ko online ang video na hawak ko. Sa tingin mo, susuportahan ka pa kaya ng mga fans mo? Desidido ka talagang gamitin ang makeup at styling ni Evie. Ginamit ko ang makeup at styling niya. Ano naman, paano ko gustong i-release? Ako pa rin ang masusunod. Siyan. Paano mo nakuha ito? Pagkatapos ng insidente, agad akong nagpakuha ng footage ng CCTV sa dressing room. Hindi ba't ikay may matalas na mata? Boss Fu, paano mo hindi napansin na magkaiba ang makeup sa litrato at sa aktwal? Ibigay mo sa akin ito. Tingnan natin kung kaya mong makuha. Siyan. Hindi pwedeng kumalat ang video na ito. Masisira hindi lang ang pangalan ko, pati na rin ang reputasyon ng T. Suying. Ayusin ko ito. Pero hindi pwedeng ilabas ang footage ng TE. Kaya, kahit alam mo na ang totoo, ipagtatanggol mo pa rin siya. Ganoon ba? Babayaran kita. Bayad. Ano pa ang maibabayad mo sa akin bukod sa pera? Anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Gusto kong huwag kang makipaghiwalay. Papayag ka ba? Maliban dito, kahit ano pwede. Huwag kang mag-alala. Kahit na pumayag ka, ayaw ko pa rin. Isa lang ang hiling ko. Mula ngayon, ako ang magiging responsable sa lahat ng usapin ng MQ. Ang mga hindi importante ay hindi dapat makialam. Hindi ako papayag. Huwag mo akong sisihin. CJ. Pumapayag ako. Salamat, Boss Fu. Siyan. Paumanhin. Hindi ko rin alam, ang pagbabago ng itsura ay magdudulot ng malaking gulo. Ayaw kong mangyari ito muli. Ano, dapat panagutan ang lahat ng 20 fans. Pero sa huli, itinuring itong gulo ng maraming tao. Hindi rin tayo mahuhuli. Suying. Hindi ako naniniwala. Palayasin ka sa Fushai. Ganito kahirap. Ying. Alam kong nanatili ka para malaman ang totoo sa bagay na iyon. Pero kailangan mo ring isipin ang iyong kalusugan ngayon. Shiye. Salamat. Maliban sa iyo, wala na sigurong ibang magmamalasakit sa batang ito. Kung gusto mo, pwede akong maging para sa bata. Lola, Xiaoying. Bumalik na kami ng lolo mo. Ngayon, nagluto ako ng mga paborito ninyong pagkain. Tandaan, sabay-sabay tayong kakain. Hindi kaya sinabi ni Fusian sa lola at sa iba ang tungkol sa diborsyo. Lolo. Lola. Xiaoying, bakit ikaw lang ang umuwi? Nasaan si Sien? Kami. Paumanhin po, lolo at lola. Para, na-late kami. Tara na, tara na. Narinig ko na ang mga nangyayari sa Nis kamakailan. Ano ang plano ninyong gawin? Ay nako, bihira lang silang umuwi. Bakit mo pa binabanggit ang mga hindi magandang bagay? Simula nang maging endorser ang babaeng iyon na si Emiaan. Wala nang araw na tahimik sa loob ng grupo. Gusto kong malaman, kaninong ideya ito sa inyong dalawa? Lolo, Huwag kang magsalita. Kasal na kayo ni Aying. Pero hinahayaan mo pa rin gawin ng dating kasintahan mo ang gusto niya sa ni. Ganyan ka ba mamuno sa Phi Group? kung malaman ni Lolo na maghihiwalay na kami ni Fusian, siguradong masasaktan siya. Lolo. Tungkol sa bagay na ito.
Suka. Ano? Anong nangyari? Buntis kaya siya? Hindi. Masama lang ang pakiramdam ng tiyan niya nitong mga nakaraang araw. Nag-iingat siya sa pagkain at umiinom ng gamot. Imposible. Magkamukha ito ng itsura ko noong buntis ako. Paano ka naging asawa? Buntis o sakit sa tiyan, hindi mo alam ang pagkakaiba. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Nagpatingin ako sa ospital ilang araw lang ang nakalipas. Hindi ako buntis. 3 taon ng kasal, wala pa ring balita. Walang silbi. Kung hindi makakainom si Xiaoying, ikaw na lang ang umubos. Kumain ka ng marami para lumakas ka, lalaki ka naman. Para magkaroon na kami ng apo sa tuhod. CJ, iinom ako. Gabi na. May sasabihin pa ako kay Shan. Dito na kayo matulog ngayong gabi. Huwag na kayong aalis. Yung tungkol sa diborsyo. Kailan mo sasabihin kay lolo at lola? Matanda na sila, baka hindi nila matanggap agad. Hintayin muna natin ang tamang panahon. Pagdating ng panahon, saka na natin pag-usapan. Anong nangyari sa'yo? Nilagyan ni Lola ng pampalakas na gamot ang sabaw kanina. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko balak hawakan ka. Suying. Hindi pa ba sapat ang mga pinagdaanan mo sa kanya? Bakit may hinihintay ka pa sa kanya? Sian, bakit ngayon ka lang sumagot sa tawag ko? Alam mo ba kung gaano ako? Maliligo pa lang siya. Suying, ikaw pala, Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Ipapaabot ko sa kanya. tatanungin kita ulit. Bakit ka kasama ni Sian? Wala akong masasabi. Si Suying na naman. Ano nang nangyari? Bakit galit na naman ang ating bituin? Kung hindi lang nakuha ni Suying ang ebidensya, dapat pinalayas ko na siya sa dini. Pinamunuan pa siya sa di. Nagmamalaki pa siya sa akin tungkol sa kanya at ni Sian. Huwag kang magmadali, manatiling kalmado. May charity banquet pa bukas. Tiyak na isasama ka ni Boss Few. Tanungin mo siya kung ano talaga ang nangyari sa kanya at kay Suying. Suying, ikaw ang may kasalanan nito. Anong ginagawa mo? Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan ang cellphone ko? Kusa naman itong nag-vibrate ng matagal, kaya ko lang. Alam mo ba? Kung hindi ako napilitang pakasalan ka noon, hindi sana nagkaroon ng malalang depression si Zero. Hindi na dapat ma-stress pa ang kanyang emosyon. Eh ano naman? Anong kinalaman ko doon? Ikaw, At saka, ang kanyang mental state, sa tingin ko, hindi naman mukhang may depression. Suying, bakit ka naging ganito? Maglaan tayo ng oras. Kunin na natin ang divorce certificate. Hindi maintindihan. Para malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Papa. Kailangan kong magtiis. Lola, hinanap ninyo ako. Aying, kunin mo ito.
Ano ito? Ito ang imbitasyon sa Yula Charity Auction Dinner. Kung may magustuhan ka, bilhin mo lang. Huwag kang mag-alala. Lola, parang hindi maganda yun. Ano namang hindi maganda? Noon, nag-donate ng atay ang tatay mo para sa pamilya Fu. Malaki ang sakripisyo niya. Aying. Simula noon, ang pamilya Fu ang may utang sa'yo. Pumunta ka na lang ng walang alinlangan. Pupunta rin ang mga executive ng Few Group at ng IFI. Para magkaroon ka ng bagong karanasan. Lahat ng executive ng grupo ay pupunta. Hindi kaya may pagkakataon akong malaman ang totoong nangyari sa aksidente ni Papa noon. Magandang araw. Patingin po ng invitation. Tuloy po kayo. Ang daming ginawa ng lolo at lola para mapagtagpo kami ni Fu Sien. Sayang, nasaktan pa rin sila sa huli. Wow, MS, Su, ang ganda ng kutis mo. Nako, si Boss Fu, kasama niya si MS, An sa party. Oy, Sien, dumating ka na pala. Aying, bakit ka nandito? Ito ay charity dinner na inorganisa ng Fu Group, at bilang tagapangasiwa ng MQ, nararapat lang na narito ako. Ikaw, MS, An, sa pagkakaalam ko, hindi ka inimbitahan ng MQ, di ba? Ako ang nagimbita sa kanya. Totoo, talagang si Shan ang nag-anyaya sa akin. Ayaw talagang tumanggi. Umalis ka na habang maaga pa. Ikaw, MS, An. Sa palagay ko, mali ang upuan na napuntahan mo. Dito ang lugar ng host. Ang upuan mo ay doon. Shan. Hintayin mo ako. Ngayon, opisyal nang magsisimula ang auction. Narito ang aming unang item para sa auction. Maaari mong ibid ang kahit anong gusto mo. Bilang aking kompensasyon para sa diborsyo. Bukod pa rito, huwag mo nang pahirapan si Zero dahil sa akin. Ang bahay sa Yunshibay. Ibibigay ko na sa'yo. Boss Fu. Ang pagiging mapagmataas ay isang sakit. Kailangang gamutin. Narito ang pangatlong item para sa auction. Isang ruby at diamond necklace mula sa MQ. Ang panimulang presyo ay 20 milyon. Hindi ba ito item ng Easy? Bakit mismong ang head ng Easy ang magbibid? Suhing, baliw ka ba? Hindi ba sinabi mo, Boss Fu, na pwede kong i-bid ang kahit anong gusto ko, bilang kompensasyon sa akin para sa diborsyo? 30 milyon. Numero 3, 30 milyon. 50 milyon. Numero 5, 50 milyon. 80 milyon. Numero 3, 80 milyon. 70 milyon. Numero 5, 70 milyon. 100 milyon. Numero 3, 100 milyon. Isandang milyon, isa. May 100 milyon pa ba? 100 milyon, pangalawang tawag. 100 milyon. Pangatlo, sold. MS, Su, binabati kita sa matagumpay na pagbili ng lot na ito. Maaari po kayong magbayad sa likod ng entablado. Siya yun. 5 taon na ang nakalipas. Pinagawa mo sa akin na mamatay si Su Jicheng sa aksidente. Nakalaya na ako ngayon. Nasaan na ang 5 milyon na napagkasundoan? Aying, binabati kita. Nakuha mo ang ruby. Bitawan mo ako. Nahuli na. Suying, wala ka ng takas. Miss, maraming mahalagang item ang nakatago sa itaas.
Hindi kayo maaaring umakyat, nakatago sa itaas. Hindi kayo maaaring umakyat. May napaka-importanteng bagay ako. Kailangan kong makausap yung umakyat lang. Alam mo ba kung sino siya? Paano ko siya makikita? Su Ying, Kuya, bakit nandito ka? ako ang sponsor ng charity auction na ito. May hinahanap ka ba? Nagawa ko na ang ipinangako ko sa'yo. Isipin mo kung paano mo ako pasasalamatan. Puta. Kung hindi lang sinabi ni MS, na pagbigyan ka muna bago ka patayin, patay ka na sana. Patay ka na sana. Si Anziruo ang nagutos sa'yo. Hindi ka naman pala masyadong tanga. Kasalanan mo yan dahil hindi mo tinalikuran ang investigasyon sa aksidente noon. Kaya ikaw ang gustong patayin ni MS, An. Si Anziruo ba ang nagutos sa'yo na patayin ang tatay ko? Bakit? Bakit nyo pinatay ang tatay ko? Ikaw na ang magtanong sa kanya sa impyerno. Umalis ka. Ayos ka lang ba? Shan, ano nang nangyari? Wala. Tara na. Shan, samahan mo na lang akong magpalit ng damit. Ang daming fan sa labas. CJ, Pinahabol ko na yung tao. Ayos ka lang ba? ano nang ginawa mo sa kanya? Fusien. Anong problema mo? Su Ying, hindi pa tayo final sa diborsyo. May pinagkaiba ba? Shan, bigyan natin ng pribadong oras sina Yin Su at ang superstar na si Shai. Ate Cho, tumahimik ka nga. MS, An. Nakita mong buhay pa ako. Nadismaya ka siguro. Aying, ikaw. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gusto kong makita ni Fusien na ako'y namamatay na gusot-gusot at nagkakalat. Hindi sumunod sa plano mo. Nadidismaya ka ba? Aying, paano mo ako maintindihan ng ganyan? Su Ying, sa loob ng maraming taon, tinuruan ka ng pamilya Fu. Ganyan ba ang itinuro sa'yo, ang magparatang ng basta-basta? Magparatang. Kailangan bang mamatay talaga ako bago ka maniwala na si Anziruo ay talagang may balak na patayin ako? Buti na lang at naging maingat ako. MS, An. Ang galing mo namang umarte. Sayang, mali ang pinaggamitan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi lang sinabi ni MS, na pagbigyan ka muna bago ka mamatay, patay ka na sana noon pa. Si Anziruo ang nagutos sa'yo. Hindi ka naman pala masyadong tanga. Sino ba ang may kasalanan? Pinagkakaguluhan mo pa kasi ang aksidente noon. Siyempre, ikaw ang papatayin ni MS, An. Si Anziruo ang nagutos sa'yo na patayin ang tatay ko. Bakit? Bakit nyo pinatay ang tatay ko? Ang ebidensyang ito. Sapat na ba? Sa isang salita lang niya. Paano magiging ebidensya yan? Nakita ko talaga ang lahat ng ito. Kung mas late pa ako ng isang hakbang, na-strangle na sana si Ying ng lalaking iyon. Nasaan siya? Nakatakas siya. Ang charity dinner na ito ay sponsored ng Fu Family. Mahigpit ang seguridad. Hindi ka makakapasok ng walang pass. Ano? Saan pa siya pupunta? Swabe nga. Nahulog ang cellphone niya habang tumatakbo siya. Nasa loob nito. Nakita ko ang call history niya mula kalahating oras ang nakalipas. Tingnan mo. Paano? Paano mo ito ipapaliwanag? Maraming nakakaalam ng numero ko. Araw-araw akong ginagambala. Wala namang pinatutunayan ito. Talaga. Ang swabe naman. Ang call history sa cellphone na ito ay eksakto bago ako makidnap. Ang tagal mo makipag-usap sa isang nuisance call.
Paninirang puri lang ang lahat ng ito. Shan, sa charity dinner na ito, kasama kita mula simula hanggang katapusan. Saan ako kukuha ng oras para gawin ang lahat ng ito? Ang mga salitang iyan. Ipunin mo na lang ang mga salitang iyan para sa pulis, Miss Anne. Suying, public figure ako. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito? Sa akin kapag na-involve ako sa kaso, gaano kalaki ang epekto sa endorsement ko sa D. Kung wala kang ginawang mali, anong kinakatakot mo? Suying, gusto mo bang mamatay ako? Kailangan bang mamatay muna ako? Bago ka tumigil sa pag-target sa akin. CJ, ngayong araw, ipapatunay ko ang aking kalinisan sa pamamagitan ng kamatayan. Tumigil ka. Shan, noong nag-away tayo, iniwan mo ako. Kaya ako nabuli ng mga siga. Pagkatapos noon, ipinangako mo sa akin na ipagtatanggol mo ako magpakailanman. Tama ba? Hindi na lang dapat ako sumama sa iyo. Hindi ba? Hindi na lang dapat ako nabuhay sa mundong ito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag tatawag ng pulis. Fusian, gustong patayin ni Anziruo si Ying, at ikaw pa ang nagtatanggol sa kanya? Fusian. Kahit anong mangyari, laging siya ang pinapanigan mo ng walang pagsisiyasat. Kung ipagpapatuloy ang investigasyon sa nangyari ngayon, wala itong magandang maidudulot sa Phi Group at sa Anyi. Suying, itigil mo na ito. Muntik na niya akong mapatay. Gusto mong itigil ko na ito. Babayaran kita. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Pambayad na naman. Sige. Gusto kong umalis si Anziruo bilang endorser ng MQ, at huwag nang tumapak muli sa Phi Group. Hindi pwede. Shan, alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang endorsement ng I. Hindi ko kayang mawala ito. CJ, papayag ako. Gino, nahuli namin ang isang kahina-hinalang tao. Ikaw. Si Wang Hui, ang dahilan ng aksidente ng Kyosu noon. Siya ang gustong pumatay sa akin. Ang aksidente ng tatay ko noon. May kinalaman din si Anziruo. Binibining Su, nagawa ko na ang lahat ng ipinagawa ninyo. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ano ang sinasabi mo? Imposible. Pinatay niya si Tio Su noon. Paano makikipagsabuatan sa kanya si Suying? Binibining Su, kayo po ang nagsabi. Kapag natapos na ito, hindi ko na kailangang magbayad para sa aksidente noon. Ngayon. Totoo pa ba yon? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siyan, ngayon, naniniwala ka na ba na totoo ang lahat ng sinabi ko? Hindi lang si Anjiruo ang nasa likod mo. Sabihin mo. Sino pa ba ang nag-utos sa iyo? Suying, tama na. Papatayin mo pa ba siya? Aying, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Fusian, alam mo ba na buntis siya? Shiye. Gago ka. Hindi mo karapat-dapat malaman. Maghintay ka at pagsisisihan mo ito. Pagsisisi. Suying. Ano pa ang itinatago mo sa akin? Siya ang pumatay sa tatay ko. Paano ako makikipagsabuatan sa kanya para suruan si Anjiruo? Simula ngayon, ititigil mo muna ang trabaho mo sa Ngi. Suspensyon ng 3 buwan. Suying, nakikipag-agawan ka sa akin ng lalaki. Hindi mo sukatan ang sarili mo. Aying, ayos ka lang ba? Kung kayang utusan ni Anjiruo si Wang Wei para saktan ang tatay ko, ibig sabihin, may iba pang tumutulong sa kanya sa loob ng MQ. Sa tingin ko, kailangan kong hanapin si Wang Wei.
Salamat sa akin ngayon. Kaya ka nakaligtas ng maayos. Paano mo ako pasasalamatan? Tulungan mo ako. Kung malaman ni Suying na ikaw ang may gawa ng aksidente noon, sa palagay mo, palalampasin ka ba niya? Kaya, kailan mo pa palalayasin si Suying sa Fu family? Malapit na. Magdi-divorce na silang dalawa. Maghintay ka ng magandang balita. Nasaan ang reward ko? 5 milyon, ipinadala na sa iyong account. Ying! Ayos ka lang ba? Ying, hindi ka na dapat mag-imbestiga pa. Kung magpapatuloy ka, mapapahamak ang bata at ikaw. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng konkretong lead. Kung buhay pa ang iyong ama, tiyak na ayaw niyang makita kang ganito. At saka, nasuspinde ka naman sa trabaho ngayon. Kung ganoon, samahan kita sa ibang bansa. Anong karapatan mo para dalhin siya sa ibang bansa? Anong ginagawa mo rito? Ang pag-alis ni Ying sa bansa, anong pakialam mo? Asawa ko siya, kaya may pakialam ako. Maghihiwalay na kami. Wala kang karapatang pakialaman ako. Ano, may ginawa kang masama, kaya gusto mong tumakbo. Anong ibig mong sabihin? Patay na si Wang Hui. May kumalat na edited video mula sa rooftop. Iniimbento na si Zero ang nagpapatay tapos pinaslang ang hitman. Ikaw ang may gawa nito. Katawa-tawa. Nangyari ang insidente, nasa koma pa si Ying. Anong karapatan mong ibuhos ang lahat ng kasinungalingang ito kay Ying? Yung is new product launch sa Makalawa. Basta maglabas ka ng pahayag sa publiko na walang kinalaman si Zero dito. Pwedeng ibalik kita sa dati mong posisyon. Gusto mong ipasalo kay Ying ang sisi, di ba? Shiye. Gusto ko lang sabihin niya sa lahat ang totoo. Ikaw. Huwag na. Huwag na yung pagbabalik sa trabaho. Anong gusto mo? Gusto kong magpaanal tayo agad. Suying. Ganito ka ba gustong umalis at tumakbo kasama niya? Oo. CJ. Young Master Fu. Inatake sa puso si Old Master Fu, nasa ospital. Nasa operasyon siya ngayon. Ano? Naagap ang pasyente. Pero matanda na siya. Mahina ang katawan. Pansamantalang lunas lang ang operasyon. Hindi ito ganap na gagaling. Ang pasyente, wala pang 1 buwan ang natitira. Lola. May kasamang kamag-anak, pag-usapan natin ang treatment plan. Ako na. Lolo, gising na po kayo. May nararamdaman po ba kayong masakit? Mabait kang bata, nagtiis ka. Anong tingin-tingin mo dyan? Akala mo di ko malalaman ang nangyari sa auction. Hayop ka. Gusto mong ipagsapalaran. Si Aing para sa isang taong di naman kapamilya. Hindi ka man lang nagtanong kung papayag ba ako. Lolo, tumahimik ka. Inayos na ng iyong team ang mga chismis online. Yung press conference. Hindi ko rin papayagang pumunta si Aing. Gising na si Lolo. MS, Su. Anong ginagawa mo rito? Buntis ka, mahina ka pa, huwag kang magpalipat-lipat. Aying, buntis ka. Mali ang pagkakilala mo sa akin, ganoon ba? Pasensya na, mukhang nagkamali nga ako. Lalabas lang ako para tumawag. Tokino. May sakit ang lolo ko. Kailangan munang ipagpaliban ang pag-alis ko sa bansa. Suying.
Totoo ba ang balitang buntis ka? Ano ang pakialam mo? Anak ko yan. Paano naging walang kinalaman sa akin? Ano, kung anak mo ang dinadala ko? Sa tingin mo, hihiwalayan mo na si Anziruo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako buntis. Huwag kang mag-alalang gagamitin ko itong dahilan para iwasan ang diborsyo. Ganito na lang ba talaga ang gusto mo? Hiwalayan ako. Matagal na kitang gustong iwan. Sa loob ng 3 taon sa piling mo. Parang gusto ko na lang mamatay. Ikaw ang nagdala sa akin dito sa ospital. Bakit mo ako hinahadlangan? Anong mapapala mo kung pupunta ka ngayon? Lalo lang lalapit ang loob nila sa isa't isa. Ano ang ibig mong sabihin? Buntis si Suying. Anak ni Fushan yan. Kung malalaman ni Fushan ang tungkol sa batang yan, mahihirapan ng paghiwalayin sila. Nababaliw ka na. Ano? Ngayong nandyan si Tokino, ayaw mo nang hawakan o kahit anong gawin ko sa'yo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Tokino. Nakakadiri ka. Suying. Ako mismo ang bahala sa kanya. Pero hindi ka pwedeng umalis ngayon. Para na lang kay Lolo. Sige. Pumapayag ako. Pero pagkatapos ng 2 buwan, huwag mo na akong pipigilan, anuman ang mangyari. Magkakabilib na ako pagkalipas ng 2 buwan. Hindi na yan may tatago, kailangan ko nang umalis. Lolo, sabi sa akin ni Sian na may sakit kayo. Dumaan lang po ako para kamustahin kayo. Ayos ka lang ba? Ay, Ying. Pumunta ako ngayon. Para may sabihin sa'yo. Kailangan pa pong magpahinga ni Lolo. Mag-usap na lang tayo sa ibang lugar. Nandito na tayo. Bakit mo ako dinala sa OBGYN? Tumutulong lang ako kay siya na ayusin ang isang problema. Ano ang ibig mong sabihin? Makatusok ng karayom. Walang kwenta. Yung nangyari sa auction. Sumunod sa'yo si Wang Hui dahil kay Fu Jingheng, di ba? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Kung gusto mong pakasalan si Fu Xian, kailangan mong paalisin ako. Si Fu Jingheng lang ang may kakayahang galawin ang ampon ng pamilya Fu. Tumahimik ka. Kung sasabihin ko ang lahat ng ito kay Fu Xian. Ano sa palagay mo, yung dati mong pagsisinungaling sakin? Huwag kang maglakas loob. Tingnan natin kung may lakas ako ng loob. Sabihin mo, kung mamamatay ka ngayon dito, sino pa ang makakapagsabi? Ha? Aying.
Shiye, sagipin mo ako. Aying. Ayos lang ba, MS, An? Ano nang hinihintay nyo? Habulin nyo. Sige. Shiye, sumasakit ang tiyan ko. Hindi na ako makakatakbo. Suying. Suying, hindi ka makakatakas. Kunin nyo ang cellphone niya sa akin. Anziruo, may backup ako ng lahat ng ebidensyang ito. Kung hindi mo kami palalayasin, pagkalipas ng 5 minuto, malalaman ni Fusian ang lahat ng ginawa mo. Saan mo dadalhin ang tao ko? Tokino. Saan mo dadalhin ang tao ko? Fusian. Diborsyado na si Aying sa'yo. Hindi pa naman yan nagiging totoo hanggat wala akong hawak na divorce certificate. Kahit na totoo mang diborsyado na kami, hindi ka pa rin ang karapat-dapat. Kaya ito pala ang dahilan kung bakit inutusan mo. Si Anziruo nasaktan si Aying. Kung hindi dahil sa akin kanina, patay na sana siya sa operating table. Ano ang sinasabi mo? Fusian, tanong ko sa'yo. Ideya mo ba na pilitin ako ni Anziruo na magpa-abort? Abortion? Wala akong ginawa, Shan. Dinala ko lang talaga siya para magpatingin. Kung titingin lang pala, nasaan ang resulta? Ang resulta ng check-up. Nawala. Sa akin. Hala, ang swerte naman. Sa tingin ko, wala ka talagang maipakita. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Shan, maniwala ka sa akin, totoo lahat ng sinasabi ko. May hindi kaya magandang pagkaunawa rito. Alam kong hindi ka maniniwala. Pakinggan mo ito. Hindi ka talaga mahal ni Shan. Alam niyang buntis ka, kaya pinagawa niya sa akin na ipa-abort ka. Anziruo, ano pa ang masasabi mo? Si Suying ito, ginawa-gawa lang niya ito. Sa kapangyarihan ng Fu Corporation, hindi mahirap humanap ng tao para maibalik at mapatunayan kung totoo o hindi. Shan, hindi ka naman maniniwala sa akin, di ba? Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Shan, Ginagawa ko rin ito para maipagtanggol ka. sandali, aminado ako. Ako ang nagdala kay Suying para magpa-abort. Pero, ayaw ko lang ipakita sa iyo dahil hindi sa iyo ang bata sa sinapupunan ni Suying. Anziruo, ano na naman ang kalokohan ng sinasabi mo? Kalokohan. Shan, tingnan mo. Anak ito ni Shaiye. Shan, matagal ko nang napansin na may kakaiba sa kanilang dalawa. Ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol sa bata ay natatakot siyang malaman mo. Anziruo, baliw ka na ba? Shai, kung ayaw mong magkagulo ang pamilya mo, manatili ka lang dyan at huwag kang kikilos. Nagbabanta ka sa akin? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Shiye, hindi pa tapos magsalita si Miss Ann. Sige, ituloy mo. Bakit ngayon hindi siya nagmamadaling magpaliwanag? Ituloy mo. Shan, gusto ko lang itong masamang lahi ay palihim na ipa-abort para sa iyo. Pero hindi ko inaasahan na malaman ni Sheye at dumating siya. At siya pa ang naunang magsumbong. At isinisi sa akin ang lahat ng kasalanan. Ganoon ba? Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Dapat kang maniwala sa akin. Ano nang pinagtatawanan mo? Balak mo pa bang sabihin kay Fusian na ang dahilan kung bakit ako nagmamadaling pumunta sa ibang bansa ay dahil buntis ako sa anak ni Shiye? Ikaw. Paano mo nalaman? Fusian, ngayon ay dapat nang maniwala ka sa akin, di ba? Bago mo ako dalhin para sa check-up, hindi lang ako nagpaalam kay Shiye. Kundi pati na rin kay Fusian, ay nagpadala ako ng mensahe. Sinabi ko kay Fusian, na basta, ang batang ito ay mabuhay. Gagawin mo ang lahat para hindi ako makalabas ng ospital. At ginawa mo nga. Kung hindi pa rin aminin ni Miss Ann, mas mabuting hilingin natin kay President Fu na imbestigahan ito. Marami tayong oras para maghintay. Hindi pwede. Shan, ginawa ko ito lahat dahil mahal kita. Ang paraan ng pagmamahal mo sa akin ay sa pamamagitan ng pananakit kay Su. At pananakit sa iba para patunayan. Mayroon ng saksi at ebidensya. Diretso na tayong tumawag ng pulis. Ipaubayan na natin sa pulis ang paglutas nito. Ying, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Ang mga paghingi ng tawad.
Miss Anne, itago mo na lang at sabihin sa bilangguan. Shan! Shan, alam mo, mamamatay ako kung iiwan mo ako. Kung ikaw, ay gustong makita akong mamatay sa bilangguan, edi hayaan mo na lang akong pumunta. Kung gusto mong mamatay, maaga kang mamatay. Fusian, hanggang ngayon, gusto mo pa rin protektahan siya? Alam mo rin ang kalagayan ng isip ni Anruo. Hindi siya pwedeng makulong. Alam ko na. Ngunit ipinapangako ko na maghahanap ako ng tao na magbabantay sa kanya ng mabuti. Hindi ko na siya papayagang lumapit sa iyo. Shan! Pakiusap, Shan. Dalhin mo siya. Buti na lang naintindihan mo, ngayong naayos na ang lahat. Hindi na kami makakaabala pa. Ji-Fu, alis na tayo. Ying. Tumigil ka. Ji-Fu. Ano pa ang kailangan mo? Bakit mo itinago sa akin na buntis ka? Kung hindi dahil sa mga nangyari ngayon, ako. Kung sasabihin ko sa'yo, hindi ka rin naman maniniwala. Pinipilit mo pa rin ipagtanggol si Anziruo. Ang sanggol sa tiyan mo ay akin. Hindi ito anak mo. Ganoon ba? May lakas ka bang magpad na test ulit? Sinabi na ngang walang kinalaman sa'yo, wala talaga. Bakit hindi mo maintindihan ang sinasabi ko? So Ying, alis na tayo. Suying, huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Hindi mo magagawa. Ying, huwag mo siyang pakinggan. Fusian. Kung gagalaw ka sa kanya kahit isang beses, hinding-hindi kita patatawarin habang buhay. Huwag kang mag-alala. Hoy! Aying, ang risky ng ginawa mo ngayon. Ngayon, sa mismong harap ni Fusian. Anziruo ay hindi gagawa ng sobra. At saka, nandito ka naman. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang salarin. Tara na. Ang salarin? Hindi ba't si Fu? Yung tao na yon ang salarin? Hindi ganoon ka-simple ito. May bagong balita ako mula sa pribadong investigador. Bago pa man mangyari ang aksidente sa tatay ko, ang taong yun ay nakipag-ugnayan na kay Anziruo. Ang bagay na ito ay may kinalaman pa rin kay Anziruo. Kanina, bakit hindi mo sinabi kay Fusian? Si Fusian, ano man ang mangyari, ay palaging magsasanggalang kay Anziruo. Hindi ko kayang magsugal. Pero, natatakot ako para sa'yo. Naiintindihan ko na. Kapag natapos na ang lahat ng ito, lalayo na ako ng tuluyan sa pamilya Fu. Lalayo ako sa kanya. Gaano karaming bagay ang itinago sa akin yan, Zero? Alam mo ba? Si Anziruo ay talagang sinadya ni Fu Jingheng na ay lapit kay Fusian. Hindi ba sila unang nagmahalan? Paano nangyari yon? Nakuha ko ang USB mula sa company party ng Fu Group. 3 taon na ang nakalipas. Binigyan ni Anziruo ng droga si Boss Fu ng gabing iyon. Para lang nakawin ang mga lihim ng Fu Group. At ang nasa likod ng lahat ay si Fu Jingheng. Sa tingin ko, ang pagkamatay ng tatay ko ay dahil nahuli niya ang kanilang plano. Kaya pinatay siya. Si Sian, ano man ang mangyari, ay ipagtatanggol si Anziruo. Hindi ko kayang magsugal. Pero, natatakot ako para sa'yo. Naiintindihan ko na ang lahat. Kapag natapos na ito, lalayo na ako ng tuluyan sa pamilya Fu. Lalayuan ko siya. Suying, ganito ka ba hindi nagtitiwala sa akin? Limu. President Fu. Imbestigahan mo ang lahat ng ginawa ni Anziruo sa nakaraang 3 taon. Mas detalyado, mas mabuti. Sa wakas, nagising na sa katotohanan ang Young Master. Anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo!
President Fu. Ito ang lahat ng galaw at record ng pag-transfer ng pera ni Emma An sa loob ng 3 taon. Walang nahanap. Baka naman sobra lang ang pag-isip ni Ying. Wang. Wait. Ito ang cleaner na naglinis ng kwarto ninyo noong annual meeting 3 taon na ang nakalipas. Ako ang nag-hire sa kanya noon, kaya medyo naalala ko. 3 taon na ang nakalipas. Noong gabing nilason ako, nag-transfer ng 200,000 pesos sa kanya si Anzairo. Ng 200,000 pesos sa kanya si Anzairo. Wang. Hui, Wang Hui. Iyong Wang Hui na nakapatay kay Yesu. Kilala mo siya? Hindi ko talaga siya kilala. Pero hindi ba siya rin ang nag-identify kay Director Su sa charity gala, tapos parang nahulog siya sa taas at namatay? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang ganitong kalaking bagay? Kayo naman po kasi, hindi naman nagtanong. Pumunta ka, papuntahin mo rito si Anzairo. Ngayon na. Opo, teka. Alamin mo muna kung nasaan si Suying. Opo. Huwag ka nang pumunta. Kuya. Tingnan mo, ang dating direktor at endorser ng EFI, hayagang nagkagulo sa ospital. Buti na lang at nalaman ko ng maaga at napigilan ang balita. Kung hindi, babagsak ang stocks ng Fu Corporation. Ako na ang bahala. Alam mong hindi iyon ang tinutukoy ko. Babae lang yan, mahirap pa talagang pumili. Kahit hindi mo isipin ang Fu Corporation, isipin mo naman ako at si Lolo. Ipinagkatiwala sa iyo ang Fu Corporation, hindi para magloko ka sa 2 babae. Kung talagang naaawa ka sa akin, tapusin mo na to. Hindi kita sinisisi sa pagkamatay ng mga magulang natin, pero hindi ko papayagang magkaroon ng iskandalo ang Fu Corporation. Hindi pwedeng ikulong si Anziro. Pakawalan mo na siya. Ai-ing. Ai-ing, huwag kang magmadali. Baka masaktan ang tiyan mo. Pinakawalan mo si Anziruo. Paano mo nalaman? Fu Xian, pinakulong ko lang siya. Ganito ka kaagad nag-aalala. Fu Xian. Isang duwag ka talaga. Ano nang sinabi mo? Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng ina ng kuya mo at ng ama mo. At dahil sa'yo nagpakamatay si Anziruo, yan din ang sumisira sa'yo. Fu Xian, nakakadiring mahalin ka. Isang duwag kang nabubuhay sa sarili mong mundo. Boss Fu, anong nangyari kay Mrs.? Umalis ka. Shan, nandito ka na. Alam kong hindi ka ganoon kaawa. Sick. Shan, papaalisin mo ako papuntang EFI. Ako ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Doon ka na lang manatili, huwag ka nang bumalik. Ito ba'y pagtatakwil mo sa akin? Hirap na hirap akong makauwi mula sa EFI. Nakalimutan mo na ba? Lahat ng kapalaran ko ay dahil kay Suying. Noon, kung hindi dahil sa kanya napilit kang pinakasalan siya, magiging ganito ako ngayon? Shan, paano mo magagawa sa akin ang ganito dahil lang sa kanya? Pinapayagan kitang umalis dahil naalala ko pa ang dati nating samahan. O talagang akala mo hindi ko alam, ang mga panlilinlang mong ginawa kay Suying ng paulit-ulit. Dalhin niyo siya. Binibining Su, oras na para sa prenatal check-up mo ngayon. Anziruo, ano na naman ang gusto mong gawin? Siyempre, para magsama-sama kayong pamilya. Tawag ni Shaye. Kapag hindi ako nakatawag pabalik sa loob ng kalahating oras, tatawag si Shie ng pulis. Ayaw ni Fu Xian na saktan ka, pero ako, hindi ako magdadalawang isip. Ai-ing,
Ayos ka lang ba? Magsalita ka, Aying. Ayos lang ako. Talaga, kailan ka matatapos? Susunduan kita sa ospital. Huwag na, Shiye. Mahina ang signal dito. Sabihin mo kay Fusien na hindi na niya kailangang dumalo sa anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko bukas. Ayaw ko na siyang makita. Naiintindihan ko. Bukas pala ang anibersaryo ng pagkamatay ng tatay mo. Ayaw mong pumunta si Fushan. Dahil ba hindi mo pa siya malimutan? Nandidiri lang ako sa inyong dalawa. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang mukha mo. Magsaya ka sa pagbilang ng oras mo. Fusien, nakakadiring mahalin ka. Hindi ka pwedeng pumasok. Palabasin mo si Fusien. Lumabas ka muna. Bakit ka nandito? Hindi mo dapat sinamahan si Aing. Dinukot si Aying ni Anziruo. Impossible. Alam kong, Makinig ka, kapag may nangyari kay Aying, isasama kita sa kanyang libing. Aying. Aing, gising na. Bilis. Tumawag ng ambulansya. Bilis. Aing. Doktor, Isara ang pinto. kunin mo si Anziro at dalhin dito sa akin. Anziro. CJ. Bitawan ninyo ako. Anong karapatan ninyo para arestuhin ako? Anziro, mas mabuting tipirin mo ang lakas mo. Siyan, hindi ko alam ang nagawa ko, bakit nila ako ginaganito? Hindi mo malalaman ang ginawa mo. Pinagbintangan si Suying, binugbog si Suying, pinilit na magpalaglag, at ngayon gusto mo pa siyang patayin, at sasabihin mo sa akin na hindi mo alam ang ginawa mo. Hindi ako. Siyan, hindi talaga ako. Maniwala ka sa akin, hindi ko magagawang gawin ang mga bagay na yan. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakakita ng kabaong tao. Boss Few, ito si Tiawang, ang nagtago. If you, maawa po kayo sa akin, sasabihin ko na ang lahat. 3 taon na ang nakalipas, talagang si Genvi. Ang nag-utos sa akin na lagyan ng gamot. Ang inumin ninyo, hindi totoo yan. Bakit noong nasa clubhouse tayo, sinabi mong si Suying? Noon, si Genvi, ang unang lumapit sa akin. Ginamit niya ang anak kong babae para takutin ako at pilitin akong isumbong si Genvi, Su. Siyan, maniwala ka sa akin, hindi talaga ako. Dalhin niyo na siya, dalhin mo. If you, napilitan lang talaga ako. Maawa po kayo sa akin. Nalaman din namin na ang anak ni Wang Hui ay ipinaalis din ng bansa ni Yan An. Ito ang immigration records niya. Anzairu. Ako ang may gawa. Pero siyan, ginawa ko lang lahat yan dahil mahal kita. Mahal mo ba talaga ako o ang posisyon bilang ginang Few? Ye Few, ligtas na si Enye, suat na ilipat na sa kwarto. Boss, paano natin haharapin si Enye, An? Ipadala mo siya sa kulungan, huwag mo nang pakawalan. Siyan, Anzairu, binalaan na kita. buti na lang at ligtas na ang sanggol at ang ina. Magpapahinga lang ng kaunti at magiging maayos na siya. Aing, Ligtas na si Aying ngayon. Pwede ka nang umalis. hindi pa siya nagigising. Ako ang asawa niya, hindi ako alis. Nasugatan siya ng ganito dahil kay Anziruo. Sa tingin mo gusto pa niyang makita ka? Fusien. Aing. Narito ako. Fusien, huwag mo akong patayin. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Aing. Gising. Huwag mo akong patayin. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Huwag mo akong patayin. Aing. Gising. Fusien. Ano, nakita mong hindi ako namatay sa kamay ni Anziruo. Kaya dito ka para tapusin ang trabaho niya.
Aing, kalmahan mo muna. Hindi ka pwedeng mag-alala ngayon. Fu Xian, kung mamatay man ako, kahit multo ako, hindi kita patatawarin. Aing, hindi ko naisip na saktan ka. Nakulong na si Anziro. Hindi ka na niya muling mapipinsala. Kaya mo bang gawin iyon? Hindi kita niloloko, nagdala lang ng problema sa sarili niya si Anziro. Dapat siyang magbayad sa mga maling nagawa niya. Paano mo masisiguro na hindi na ako muling masasaktan kung mananatili ako sa tabi mo? Pasensya na, Aing. Aing, alam kong marami kang pinagdaanan. Ang mga ginawa sa iyo ni Anziro. Nalaman ko na rin ang lahat. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para bumawi sa iyo. Pwede bang? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Bakit ko dapat patawarin ang sarili ko para sa iyo? Bakit mo naiisip na ang ilang magagandang salita mo lang ay sapat nang magbayad sa mga ginawa mo sa akin? Ang mga pinsalang ginawa sa akin ni Anziro ay hindi na mababawi. Naalala ko rin ang lahat ng paghamak mo sa akin. Aing, Kung hihingi ka ng pagkakataon, panaginip lang yan. Aing, ganito na ba kalaki ang galit mo sa akin? Oo. Naiintindihan ko na. Sa lagay mo ngayon, paano ka makakapag-usap? Baka sa ibang araw na lang tayo ulit. Hanggat hindi pa naayos ang tungkol kay Fu Jingheng, hindi ako mapapanatag. At saka, hindi pa rin ba nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko? Huwag kang mag-alala, lalabas din ako pagkatapos kong kausapin si Lolo. Lolo. Suying, Anziro. Hindi ba't ikinulong ka ni Fu Xian? bakit ganyan ka pa rin kaisip bata? Ano man ang sabihin ni Fushan, paniniwalaan mo. Nasaan si Lolo? Anong ginawa mo kay Lolo? Hindi ka ba natatakot? Nangahas nga akong pumunta ng mag-isa sa kwarto ng matandang to para hintayin ka. Natatakot pa ba ako sa iyo? Tokino. Aing, anong nangyari? Maghanap ka agad ng doktor. May ginawa si Anziro kay Lolo. Tumawag ng doktor. Sige. Mga walang kwenta, bakit ngayon lang niyo ako sinabihan ng malaman niyo ang bakas ni Anziro? Aing, Lolo. Aing, Aing. Kumusta ka na? Fu Xian, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Lolo? Pinakawalan mo na naman si Anziro, di ba? Paano mo nalaman? Fu Xian. Okay lang nasaktan mo ako para sa kanya, pero si Lolo na yun. Ha? Lolo? Ano ba talaga ang nangyari? Pumunta ako sa kwarto ng ospital kanina. Narinig ko mismo na sinabi ni Anziro na pinatay niya si Lolo. Impossible, nandyan si kuya. Sabi niya sa akin, ikaw lang ang pumunta sa kwarto ng ospital. Anong sinabi mo? Sabi ko, nandyan si kuya sa ospital. Kuya. Doktor. Hindi na nailigtas ang pasyente. Idineklara na siyang patay na. Paumanhin, ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Kanina pa ayos pa siya, di ba? Bakit biglaan? Ayon sa nurse na nakaduty, may dumating na isang babaeng ang apelyido ay Ann. Pag alis niya, biglang nawalan ng malay ang lolo. Tapos, Siyempre si Anziro yun. Siya ang pumatay kay Lolo. Magpapablotter ako. Aing. Hindi pa ganap na gumagaling ang katawan mo. Ako na ang bahala. Patay na si Lolo. Paano mo ako papayag ang manatiling kalmado? Sa ngayon, wala pang direktang ebidensya na si Anziro ang pumatay kay Lolo. Kapag may nakuha na akong ebidensya, ako. Ipagtatanggol mo pa rin ba siya? Fu Xian. Akala ko dati, wala ka lang talagang malinaw na pag-iisip. Sino ang mag-aakalang wala kang ang pinakabatayang prinsipyo? Hindi ko siya ipinagtatanggol. Kahit na pumunta si Anziro sa kwarto. Kahit na mag-blotter tayo.
Hindi naman siya mapaparusahan. Hahayaan na lang ba natin siyang makatakas sa hustisya? Fu Xian. Galit na galit ako sa sarili ko dahil bulag ako noon, at umibig sa isang tulad mong tanga. Su Ying, Sabi ko, tanga ka. Hindi mo ba naiintindihan? Isang salot ka. Nararapat lang nakamuhian ka ni Fu Jingheng habang buhay. alam mo ba ang sinasabi mo? Mas alam ko kaysa kaninuman. Sayang, inasahan ko pang ililigtas ka ni Lolo. Ang mga susunod na hakbang sa paghihiwalay natin. Ang abogado ko ang makikipag-usap sa'yo. Mula ngayon, tulay ay tulay, daan ay daan. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Saan ka na naman pupunta? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Bitawan mo ako. Hindi ka pwedeng umalis. Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, mag-ingat ka at baka hindi kita pagbigyan. Tao. Boss Few. Ihatid niyo si Maam pauwi. At kung wala akong pahintulot, huwag siyang palabasin. Fu Xian, anong karapatan mong gawin ito? Boss Few, parang hindi maganda yan. Ako ang bahala kung may mangyari. Dalhin niyo na. Paumanhin po, Maam. Fu Xian, galit ako sa'yo. Hindi kita kailanman patatawarin. Fu Xian. Bastos ka. Palabasin mo ako. Buksan niyo ang pinto. Buksan niyo. Ganito ba kasakit para sa'yo ang manatili sa tabi ko? Boss. Ayon sa laboratory report, gumamit ang matandang lalaki ng gamot na nagpapakipot sa mga ugat bago siya pumanaw. Delikado ang gamot na yan, pwedeng magdulot ng brain hemorrhage. Pero sabi ng doktor niya, hindi siya ang nagreseta ng gamot na yon. Sinira ng sadya ang CCA sa kwarto, nabuo ulit ang footage at nakumpirma na si Anziro mismo ang gumawa. Isa pa, na-track namin na sa Shangshan International huling nakita si Anziro. Shangshan International. Diyan ba nakatira si Kuya? Yung pinapahanap ko sa'yo dati, yung nasa likod ni Anziro. Totoo, may nasa likod si Anziro. Pero parang alam niyang sinusubaybayan natin siya. Laging handa, walang naiwang bakas. Bantayan mo si Fu Jingheng. I-report mo sa akin ang lahat ng gagawin niya, kahit maliit na detalye. Pinabantayan niyo po sa akin si Boss Fu. May problema ka? Wala po. Boss, huwag niyo po sana akong pagalitan sa sasabihin ko. Hindi niyo pwedeng ikulong magpakailanman ang misis, tao po siya. Kaysa magdusa kayong pareho, mas mabuting bitawan niyo na. Mas makakabuti yon sa inyong dalawa. Yi Fu, pumunta ka na at tingnan. Ayaw kumain ng ginang. Ayaw talagang kumain. Umalis kayo. Lumabas kayong lahat. Ulitin niyo ang lutuin, painitin kapag lumamig. Painitin hanggang sa kumain ang ginang. Opo. Huwag kang lalapit. Pwede kang magalit. Pero huwag mong idamay ang pagkain. Kailan mo ako pakakawalan? Hindi pa nanghuli si Anziro. Gusto kitang pakawalan, pero impossible. HMP. Sa kakayahan mo, parang isang salita lang yan. Hindi mo ba kayang hulihin, o ayaw mong hulihin? Bahala ka sa iniisip mo. Walang pag-asang makalabas ka. Kung kaya kong mag-ayuno, kaya ko ring magpakamatay. Naniniwala ka bang gagawin ko yan sa harap mo? Hindi mo yan gagawin. Ganoon ba? Su Ying. Ilapag mo yan. Ayaw ko rin namang gawin ito. Ikaw ang nagtulak sa akin. Ilapag mo na yan. Pakawalan mo ako, at ilalapag ko ito. CJ, pakakawalan kita. Ilapag mo na yan.
Suying, Fusian, walang hiya ka. mas walang hiya pa ang susunod. Bastos. Kung galit ka sa akin, magpagaling ka muna at saka mo ako patayin. Huwag mong piliing magpakamatay. Tumayo ka at kumain ka na. Kung buhay pa si Lolo, masasaktan siya sa nakikita niya sa'yo. Gago. Lola, ano pong ginagawa ninyo rito? Dinala ka rito ng lolo mo, hindi para gumawa ka ng masama. Napakabait na bata ni Ying. Dahil lang sa isang anziruo, pinahirapan mo siya ng husto. Ngayon, pinilit mo pa siyang mag-ayuno hanggang mamatay. Lola, kahit kayo po ba ay naniniwalang naghihirap siya sa tabi ko? Siyempre naman. Noon pa, kung alam ko lang na magiging ganito ka. Hindi ko dapat pinayagan ang kasal ninyong dalawa. Sian, ang pagmamahal ay hindi pagkakulong. Huwag mong hintayin na magwakas ang lahat bago ka magsisi, Sian. Lola, naiintindihan ko na. Ngayon, kumain ka na agad, palalayain na kita. Gino, ha? Magpatuloy ka. Totoo namang may lihim na ugnayan si Yifu at si Anziro. Ayon sa investigasyon, yung pangyayari sa paglalagay ng droga 3 taon na ang nakalipas, at yung pagkamatay ni Wang Hui ilang buwan lang, ang nakalipas ay may kinalaman din sa kanya. Si Lolo, yung gamot na pampakipot ng daluyan ng dugo ay galing sa black market. Mahirap sundan ang pinagmulan. Walang direktang ebidensya. Mula nang mawala si Lolo, sabay na nawala sina Fu Jingheng at Anziro. Ang kawalan ng ebidensya ang pinakamahusay na ebidensya. Ipagpatuloy ang investigasyon. Opo. Kumusta naman si Ying? Nasa ibang bansa po ang Ginang at si Xiaoyingdi. Sinusundan siya ng ating mga tao, walang kakaiba. Kailangan ko bang kunin siya pabalik? Mas ligtas sa ibang bansa kaysa dito. Hayaan muna natin siya dyan. Mabuti na rin na mag-relax siya. Kung wala ng ibang bagay, aalis na po muna ako. Lumabas lang ako para bumili ng gamit. Hindi naman kailangang maging ganyan ka nervyoso kung sakaling may mangyaring masama sa akin. Nandyan ka naman. Hindi pwede. Nasaan ka? Sa sanduan kita. Anziruo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? MS. Ann, kailangan pa ba nating patulugin siya? Anziruo, anong kalokohan na naman ang ginagawa mo? Bilisan mo, tingnan mo kung dumating na si Fushan. Hindi mo ba gustong malaman kung sino ang pipiliin ni Fushan? Sa sandali ng pagpili sa pagitan nating dalawa. Anziru, Hindi naman talaga ako mahal ni Fusien. Walang saysay ang ginagawa mo. ikaw pa ang nagsasabing hindi kanya mahal. Hindi mo alam na dahil sa iyo. Ipinakulong ako ni Fushan kahit na ilang taon na kaming magkasama. Hindi ba't niloloko lang niya ako? Fushan, sino ba talaga ang mahal niya? Ako ang mahal niya, di ba? Enraan, dumating na si Fushan.
Huwag kang lalapit. Shan, tulungan mo ako. CJ, narito ang 50 milyon. Ang hinihingi mong 100 milyon, hindi talaga mabubuo sa ngayon. Pakawalan mo muna siya. Sa loob ng araw na ito, ililipat ko sa iyo ang buong halaga. Pwedeng pakawalan. Pero Boss Fu, gusto mo bang iligtas siya? O gusto mo bang iligtas siya? Ano ang ibig mong sabihin? Ang hinihingi ko ay 100 milyon. Ang 50 milyong ito, sapat lang para sa isang tao. Huwag. Sabi ko na, ibibigay ko na ang natitira sa iyo bago matapos ang araw. Kung hindi, itali mo na lang ako, pakawalan mo sila. Akala mo ba tanga ako? Mamili ka na, habang maayos pa ang mood ko. Kung hindi, wala sa inyong makakaalis. Fusian, si Anziruo at ang mga kidnapper na ito ay magkakasabwat. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanya. Shan, piliin mo si Iying. Ako, okay lang ako. Ako ang may kasalanan noon. Dati, nagsiselos ako kay Suying dahil siya ang magiging nobya mo. Marami akong nagawang masama sa kanya. Kung may susunod na buhay man, pwede ba akong maging tanging pag-ibig mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Liligtasin ko kayong lahat. Mukhang nakapagdesisyon na si Boss Fu. Kung ganoon, siya na ang... Tigilan mo. Hindi siya, Eddie. Huwag. Kung nahihirapan kang pumili, Boss Fu, Eddie huwag na lang iligtas ang kahit sino. Ako ang pipili. CJ. Ako ang pipili. Si Suying ang pipiliin ko. Fushan, mahal na mahal kita, tapos gagantihan mo ako. Dahil hindi kita minahal kailanman. Suying, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Papatayin kita ngayon din. Ewing. Shan, nababaliw ka ba? Wala ka bang pakialam sa buhay mo? Fusian, kapit ka. Tulong. May tao ba dyan? Tulong. May makakapagligtas ba sa kanya? Huwag kang matakot. Nandito ako. Shan, gising ka. Huwag mo akong takutin. Gising ka. Shan, nagkamali ako. Oy, Aying. Shiye, tulungan mo si Fusian. Bilis. Walang signal dito, kailangan nating lumabas para makatawag. Pero ikaw, Okay lang ako. Ikaw ang tumawag ng ambulansya. Bilis. Huwag kayong gagalaw lahat. Huwag kang gagalaw. Mamamatay na si Fu Jingheng. Ikaw sinadya mo to. Kung hindi siya mamamatay, hindi pa ako pupunta. Akala mo ba pinadala kita kay Fushan para maglandian lang kayo? Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Kung sinabi mo kay Fushan ang totoo ng una mong malaman, hindi sana sila napunta sa ganitong sitwasyon. Walang makakalabas dito ng buhay. Sandali, ano? Nanghihina na ba ang loob mo sa huling sandali? Walang kasalanan si Aing. Wala na rin namang saysay ang buhay ko. Pakawalan mo siya. 3 taon na ang nakalipas, sinira niya ang plano ko. Walang kasalanan siya. Patuloy niyang inuusisa ang pagkamatay ni Suzuki-yang. Walang kasalanan siya. Si Lolo. Tunay mong lolo siya. Bakit mo siya pinahamak? Kasalanan ng matandang yon ang nangyari sa kanya. Kapag pinatay ko na kayong lahat, mapapasa akin ang Few Corporation. Ahang, tigilan mo na ang paggawa ng mali. Wala talagang kinalaman si Sien sa pagkamatay ng mga magulang mo. Ano ang sinasabi mo? Hindi anak sa labas ng tatay mo si Sien. Anak siya ng kapatid mong babae. Namamatay sa panganganak ang kapatid mong babae nung ipinanganak si Sien. Naawa ang tatay mo, kaya inampon niya ang bata at ipinangalan sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Bakit sinabi ni Lolo na dahil kay Fushan kaya sila nag-away at naaksidente? Noon pa man, gusto ko nang pigilan, pero sabi ng lolo mo.
Magiging inspirasyon sa'yo ang mga chismis na yun, para mas maging determinado kang pangalagaan ang Fu Corporation sa hinaharap. Kaya sa'yo talaga dapat mapupunta ang Fu Corporation. Kami ng lolo mo ang nagkamali. Impossible. Gawa-gawa mo lang yan para iligtas si Fushan. Walang makakalabas dito ngayong buhay. Ligtas na ang pasyente sa panganib sa buhay. Pero dahil sa sobrang pagdurugo, hindi alam kung kailan siya magigising. Aying, halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Aying, ito ang ipinabigay sa'yo ni Fu Xian. Dinala si Anziruo sa mental hospital. Hindi na siya makakapagpakamatay o makakalabas pa habang buhay. Si Fu Jingyang naman ay haharap sa pagliliti sa takdang araw. Nakamit mo na ang paghihiganti. Dalhin mo ang mga ito at umalis ka na. Lola, ito ba ang gusto mo? O kung pinili niyang bitawan ka, tulungan mo na lang siya ulit. Sige. Naiintindihan ko na. Polem. Fu Xian. Aying, mag-isa ka lang aalis? Eh di. Akala ko pagkatapos ng lahat ng nangyari, kayo ni Magkakasundo na at magbabalikan. Sa wakas, pinili ni Fu Xian na bitawan ako. Natutunan na niya kung paano rumespeto sa iba, kaya hindi ko dapat sayangin ang kanyang kabutihan. Kung magkikita pa tayo. Polem.